So since, again, wala po tayong may pakitang diploma pa or wala pa po tayong may pakitang experience, may isang bagay po na gusto nilang makita sa inyo. Kaya nyo po bang mag-handle ng mga tao? Welcome back mga kwentuhan! Nandito na naman po tayo ngayon sa bagong episode ng Mga Kwentong Safety. Congrats! No? Sa wakas, natapos mo rin yung Safety Officer Training. So maaaring ang kinuha mo po is yung 40-hour na BOSH or Basic Occupational Safety and Health Training or yung 40-hour na COSH na Construction Occupational Safety and Health Training. And palagi naman po, no, pag may natatanggap tayong isang bagong certificate, no, na pinaghirapan natin, and syempre nakakatawa, and syempre deserve mo rin naman makuha yan. Basta po umattend ka lang ng maayos at nakinig po talaga and nag-participate, di ba? Ngayon, ang daming companies, no? Since ni-require kasi ng DOLE na all establishments dapat talaga may safety officer, so ang daming companies po na naghahanap ng safety officer. Kaya lang ang problema, karamihan po sa kanila, no? Palaging makikita nyo sa hiring, naghahanap po ng certain educational background, may natapos ng ilang years na ganito, no, sa college, or meron kang 1 or 2 years experience as a safety officer. Doon nagkakaproblema ngayon, no? Sabi nga nila, paano ka magkaka-experience kung walang tumatanggap sa iyo? Nag-try kang maghanap ng ma-applyan, ang problema, wala yatang tumatawag, no? Parang hindi napapansin yung mga ini-email mo o yung mga sinisendan mo ng credentials mo, no, as a safety officer. So, dumarating yung time, no, habang tumatagal, tama po ba, nawawala na yung confidence mo, no, as a aspiring, no, na safety officer. Okay, para bang nakikita mo na baka hindi talaga ako para dyan. Maaari pong mali ang inyong nararamdaman. Okay? Ayan ngayon yung problema, no? Paano ba tayo magtatrabaho ngayon or matatanggap bilang isang safety officer sa isang company? No? Baka naman sayang lang yung training na tinapos ko. Nag-aksaya lang ako ng oras, nag-aksaya lang ako ng pagod, no? So, dito po sa video natin na to, no? Pagkwentuhan po natin, no? Ano-ano ba yung mga pwede nating gawin, no? Hayaan niyo po ako na makapag-share, no, ng ideas, no, and yung mga kakwentuhan po natin, no, ano ba ang mga dapat gawin, no, if nahihirapan ka mag-apply, lalo na po kung wala kang diploma or wala ka pang experience as a safety officer. Tara po, magkwentuhan po tayo. Huwag niyo pong kakalimutan, pa-follow din po ang aking Facebook page, Mga Kwentong Safety. Unang suggestion po siguro is dapat alam po ninyo na marami pong successful ngayon na safety officers na nagsimula din po sa ganyan. Okay, hindi po pinalad na merong diploma, and syempre nung nagsisimula po is wala pa experience. So, ang ibig ko lang po sabihin dito is yung struggle po na nararamdaman po ninyo ngayon is marami pong nakaramdam yan and na-experience yan ganyan before. Pareho din po ninyo siguro na nawawala na ng pag-asa, no? Nawawala na ng, ayun nga, self-confidence bilang isang safety officer. Pero again, mahalagang malaman po na maraming nanggaling sa ganyan. Okay? Para alam po ninyo na hindi yan imposible. Okay? Ang dami po, sobrang successful. Mga safety managers ngayon, iba pa nga po is mga DOLE accredited safety practitioners. Okay? So, yun po muna siguro, no, na dapat alam natin na kayang-kaya po, kung kinaya nga po nila, siguro naman po walang reason bakit hindi nyo po kakayanin. Again, basta po nasa puso natin, no, yung pagiging isang safety officer, gusto nating makatulong, no, sa mga workplace na makapanatiling safe and healthy yung mga tao, for sure, meron at meron pong mapapasokan tayong company as a safety officer. Meron at meron pong magtitiwala sa inyo niyan. Second suggestion, no, is try nyo pong palakasin pa or i-enhance, i-improve yung inyong mga skills. Okay, of course, as a safety officer, ilan po sa mga skills, no, na dapat meron po tayo is yung documentation skills, no? So meaning at least dapat marunong tayong gumamit ng computer, 'di ba? And also paano gumawa ng reports, no? Try niyo practicein po 'yan paano mag-construct ng tamang sentence, 'di ba? No? Na for sure may evaluate din tayo diyan. Ako, yung mga una ko na-applyan, gano'n, no? Pinagawa kagad ako ng sample ng accident report, kaya di pa ako marunong gumawa ng accident report, pero at least nakikita nila marunong ka mag-construct ng mga sentences, and alam mo gumamit ng computer. No? Isang bagay po yun na dapat automatic na meron dapat tayo, yung ganong skills. Another po is training skills. Siyempre po, sa safety officer,
isa po sa dapat kaya natin gawin is mag-conduct ng training sa mga tao, no? So, most likely, dapat kaya nyo pong i-presenta yung sarili nyo, no, sa harap ng audience. May mga ganun din po akong alam, no, na pinapasample paano sila magto-training kahit a few minutes. Okay? So, yung mga skills na yan, napakahalaga po niyan, lalo po sa katulad natin na bago pa lang sa field, documentation and yung being a trainer, no? Yung mga skills na yan kailangan. And aside po sa mga skills na yon, mas maganda kung may iba pa tayong skills na pwedeng ipresenta, no? Yung iba po na mga kilala kong safety officers, no? Ang isa po sa mga naging stepping stone po nila is yung mga test certification nila, no? Yung iba pong kilala ko na safety officer, iba po may TESDA, may skill sila sa pagwe-welding. Iba naman po, may skill sila sa heavy equipment operation, rigging, no? So, yung mga skills na yon, kung magagamitin as an employer, nakikita nila, of course, sa safety officer side, baring nakikita nila, hindi pa tayo ganun kumbaga medyo hilaw pa tayo ng konti doon. Pero at least may baka pang skills na pwedeng ipresenta sa kanila, no? Meron po akong kilala na isa po siyang TESDA certified na welder, no? Tapos nag-training siya ng safety officer. Oo, ngayon, nag-apply siya sa isang company. Actually, ang in-apply niya pa nga is yung pagiging welder, no? No ngayon, nung napansin ng company na may safety officer training ka pala doon pa na lang namin ilalagay. So, ibig sabihin, nakatulong yung isang skills na meron pa siya para mapansin yung kanyang papel as a safety officer. Iba naman po, rigger. No, rigger po yung trabaho, no? Tapos, ayun, nakita may safety officer training, hinire din po siya as a safety officer. O yung iba nga po, electricians, yung iba po, operators ng heavy equipment. So again, malaking bagay po, no, na sana may iba pa tayong skills na pwedeng maidagdag sa meron na tayo ngayon para again, mas makikita po ito ng mga employer and of course, mabigyan tayo ng chance, no, na matawagan and matanggap po as a safety officer sa company po nila. Pangatlong suggestion, okay, ito lagi ko po itong nababanggit. Try po nating diskartehan, no, na magka-experience talaga as a safety officer. Ano ibig sabihin nun? Yung iba po ganito yung ginagawa, lumalapit sila sa mga companies, no, nakikipag-usap sila kung pwede lang daw ba na maging ano muna sila, safety trainee. Yung iba nga, tinatanggap kahit walang sweldo muna, allowance, okay na sa kanila, kahit isang buwan. Alam niyo yan, magkaroon ka lang ng experience na mailalagay. And syempre, habang nandun ka, pag-aralan mo na rin paano ba mag-inspect, paano ba mag-dokumento, ano-ano ba yung reports na dapat i-prepare, and so on. May mga kilala po akong safety officers na ganun po nagsimula. So meaning, kesa hindi umaandar yung araw natin, di ba? So, konting sacrifice, ikaw rin naman yung ano diyan, magbe-benefit ng something. Di ba? Another example, minsan po may nagtanong sa atin kung meron daw ba tayong kilalang safety officer, kaya lang kakailanganin po nila good for 3 days. Bakit naman ganun, no? 3 days lang. Ayun pala, no, gagawin po siyang safety officer sa shooting po ng isang commercial. Alam niyo naman po, no, film industry, no, mga pelikula, mga palabas sa TV, mga commercial, required na po na may mga safety officer. Yung mga ganong simpleng bagay, 3 days lang yon, pero still, no, nagkaroon ka na experience. 'Di ba? So yung mga ganyan pong klase na trabaho, i-grab po natin 'yan. No, again, wag po ninyong asahan. Bibihira po na yung trabaho yung lalapit sa atin. No, tayo po ang dumiskarte. Magkaroon ng kahit few days, few weeks or 1 or 2 months na experience kahit papano. No? Ako po, aminin ko sa inyo, unang-unang trabaho ko po as a safety officer, yung kontrata talaga 1 buwan. Okay na sa akin yun. Yung 1 buwan na yun, ang bilis ko na pong natanggap agad sa susunod ko naging trabaho. Kasi nagkaroon na kahit papano ng experience, hindi na siya from zero. Okay? So again, try po natin diskartehan. Lalo ngayon, take advantage of our technology. Yung networking natin, may mga kausap tayo, may mga kakilala tayo. Sir, ma'am, baka naman pwedeng makasama po sa company ninyo. Kahit good for 1 month, no? Kahit po allowance lang. Makatulong lang po. Yung mga simpleng ganun ba? Okay? So, again, tayo na po yung gumawa ng paraan. And believe me, ang dami ko na rin po kilalang safety officers, ganyan nagsimula. And ngayon, ayun, mga boss na sa kumpanya nila. Suggestion number 4. Ito po, medyo
baka yung iba sa inyo hindi na mag-agree sa akin. Since tayo po ay wala pang experience sa trabaho gusto natin gawin, siguro po ang maipapayo ko is, huwag muna tayo maging mapili masyado sa sweldo. No? Kasi nga po, alam niyo yun, wala pa tayong maipapakita eh. So, yung palang tiwala na ibibigay sa inyo bilang safety officer, again, yung sweldo po, of course, di ko naman sinasabi na tumanggap kayo ng sweldo na hindi kayo masaya or sobrang lugi kayo, di ba? Pero wag po muna kayong masyadong maging mapili dyan. Okay? Ang mahalaga po is, number one, syempre, magkaroon tayo ng experience, and syempre, matuto tayo sa trabaho. No? And alam niyo naman pong health and safety, hindi naman yan papel lang na gagawin mo. Meron talagang ano yan diskarte. No? Paano makipag-usap, ano yung dapat gawin, mag-suggest, di ba? So, yun muna i-focus natin. And again, kailangan ko na naman po bang sabihin to, marami na naman po akong kilala, safety officers. No? First year, first 2 years, sobrang lungkot nila sa sweldo nila. Pero nung nagka-experience, no, nakalipat, no, nakahanap ng mas sakto para sa kanila, wala na akong narinig na reklamo. Yung iba po sa kanila, talagang siguro, satisfied na kung ano yung meron sila sa natatanggap nila. Okay? So again, di ko alam kung sasang-ayon kayo rito sa pang-apat ko pong suggestion, no? Pero bilang bago, no? Focus muna tayo sa kung ano yung maitutulong natin. Aminin natin, most of the time, yung kumpanyang mapapasukan natin bilang bago, kadalasan po yan non-compliant. Aminin natin yun. Kaya nga nila tayo kailangan no? So, tibayan nyo lang po yung loob nyo, isipin nyo na lang po umaandar yung experience nito. Huwag muna tayong masyadong mag-demand pagdating po sa salary, pero syempre, tanggapin nyo lang kung ano yung medyo masaya pa rin kayo. And last, okay, yung employer natin, no, yung mga nag-i-interview po dyan, usually po, magaling po talaga yung kumilatis ng mga nag-a-apply sa kanila. So since, again, wala po tayong may pakitang diploma pa, or wala pa po tayong may pakitang experience, may isang bagay po na gusto nilang makita sa inyo. Kaya nyo po bang mag-handle ng mga tao? So meaning, pag haharap po kayo, halimbawa, na-interview kayo, nakausap kayo, dapat doon pa lang, nakikita na, no, paano ka mag-handle ng tao. Remember, hindi lang po workers or employees ang i-handle ng safety officer. You still have to communicate sa mga supervisors, sa mga managers, and even sa top management. Dagdagan ko pa, tayo rin actually yung haharap pag may bumisitang DOLE, DNR, LGU, or any other government agencies na ang purpose po is safety and health inspection. So again, bakit ka mag-hire ng isang safety officer na hindi nagsasalita o napakamahiyain? Diba? Again, alam niyo naman na pag nasa safety field ka, no? Tagalin mo na yung salitang mahiyain. Hindi po talaga tatagal dito yan. Okay? So my last suggestion would be, actually, ito nga yung madalas ma-hire, sa totoo lang dapat buo yung loob mo kung paano ka tumindig, paano ka magsalita, paano ka makipag-usap sa management, no? Dapat makita nila na pwede kang pagkatiwalaan, mag-handle ng manpower. So, that's it. So, again, sana po, no, meron na naman po tayong naidagdag, no, na idea sa inyo po, no, as a new safety officer. Okay, basta tatandaan nyo lang po, lahat po tayo nagsimula sa ganyan. Nag-struggle muna, makahanap ng trabaho, and pag nasimulan po yan, sana po ituloy-tuloy na natin, no? And mahalin po natin itong field na to, kasi later on, marirealize nyo po, isa pala to sa nire-respetong field dito po sa Pilipinas. Okay? So again, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan, tandaan niyo po, ako po ulit si Reg Basco. Hindi po ako nagmamagaling, hindi po ako nagmamarunong, nagkukwento lang. Salamat po ulit sa inyong lahat.